Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 371, Kabanata 371, hindi mo talaga ako naaalala. Napaatras lang si Lily Tisdale. Pero nahuli pa siya ng kalahating hakbang. Swish! Sinabayan pa ng tunog ng pagpunit. Bagamat naiwasan ni Lily ang nakamamatay na pag-atake, ang kanyang dibdib ay nilaslas pa rin ng 2 sugat. Napakalakas niya. Naramdaman ni Lily ang lakas ng babae. Ang babae, na nabigong tamaan ng kanyang pag-atake, ay tumalbog sa lupa habang siya ay lumapag at sumugod na muli sa pag-atake. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Lily para salubungin ang laban. Kung mas malakas ang kalaban, mas nasasabik siya. Upang maging mas malakas, kailangan niyang labanan ng malakas. Gaya ng pagsingil ni Lily sa babae. Natauhan si Bard, hawak ang Dragon Pattern Zen Stick, at umatake. Sa susunod na panahon, sina Lily at Bard ay nakipag-away sa babae. Sa maliit na eskinita na ito, nagmanyobra silang tatlo at lumipat ng pwesto. Ang mga anino ng Talem at ang Patpat ay lumipad, ang Truchi ay lumundag, at malakas na hangin ang umungol. Buti na lang at walang tao sa eskinita, o tiyak na iisipin nilang may kinukunan ng pelikula. Si Manuel Bennett ay nakatayo sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ng mabuti ang babae. Habang tinitignan niya ang babae, parang mas pamilyar siya. Sino ang babaeng ito? Sa sandaling ito, 12 ng galaw na ang pinaglaban nina Lily at Bard sa babae. Pareho na silang nasa limitasyon, patuloy na umaatres at may mga sugat sa katawan. Hanggang sa nakapagpalitan na sila ng 73 galaw. Bang-bang! Sinabayan ng 2 malalalim na impact, sinipa ng babae sina Lily at Bard, pinalipad sila. Nang hindi na hinintay na mapunta sina Lily at Bard, lumundag ang babae at ang saksak ni Emmy sa kanyang kamay ay tumusok patungo sa kanilang mga puso. Tulad ng pagsaksak ng Emmy. Agad na inihagis ni Manuel Bennett ang 3 lumilipad na kutsilyo na kakalabas lang niya sa dingding. Klang-klang. Umalangaw-ngaw ang malinaw na tunog ng impact. Ang babae ay direktang itinapon at ginulong sa himpapawid, tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Ang krisis para kay Lily at Bard ay agad na nalutas. Napalunok si Bard at sinabing, "Kuya Bennett, maraming salamat." Walang awa ang babaeng ito. Akala ko ngayon lang ako tapos. Napatingin din si Lily sa babaeng seryoso ang mukha. Napakalakas ng babaeng ito. Kahit na magkasama sila ni Bard, hindi sila bagay sa kanya. Sinabi ni Manuel Bennett, ang babaeng ito ay may Great Grandmaster Perfected Cultivation at sa kanyang mga kasanayan sa pagpatay, kahit na makilala niya ang mga eksperto ng Martial Saint Realm, maaari niyang labanan ang mga ito. Natural, hindi kayo ang kalaban niya. Damn! Napaawang ang bibig ni Bard, ang babaeng ito ay may Great Grandmaster Perfected Cultivation. Napabuntong hininga din si Lily, no wonder hindi tayo ang kalaban niya. Si Manuel Bennett ay humakbang pasulong, tumingala sa babae, at nagtanong, "Ikaw ba ay isang assassin mula sa Dark World? Kaya, ano ang iyong ranggo? Sa iyong paglilinang at lakas, dapat ay mataas ang ranggo mo, tama ba?" Pinaikit ng babae ang kanyang mga mata, dinilaan ang kanyang mga labi at sumagot, "Oo, isa nga akong mamamatay tao, at talagang napakataas ng aking ranggo." Sinabi ni Manuel Bennett sa malalim na boses, "Ipahayag ang iyong pangalan." Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon ng kapayapaan, isa pang assassin mula sa Dark World ang dumating para patayin siya. Bukod dito, napakalakas ng assassin na dumating sa pagkakataong ito. Humajijek ang babae at sinabing, "Kung gusto mong malaman ang pangalan ko, kailangan mo muna akong talunin." Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at sinabing, "Handa akong ipaglaban ka, pero bago tayo lumaban, may tanong ako sa iyo." "Anong tanong?" Tanong ng babae. Manuel Bennett said, "Kilala ba natin ang isa't isa? Bakit parang nakita dati?" Tinamaan ni Bard ang kanyang mga labi at sinabing, "Brother Bennett, hindi lahat ng kagandahang nakikilala mo ay isang taong kilala mo, tama ba? At, hindi ba medyo luma na ang pick-up line mo?" Sampal.
Diretsyong sinampal ni Manuel Bennett ang kalbo ni Bardenbard at muling nagtanong, "Sagutin mo ako, kilala ba natin ang isa't isa o hindi?" Nang marinig ito, ang babae ay bumagsak ang kanyang ngiti, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at huff, "You dumb kid, so you really don't remember me." Nang marinig ito, napatulala si Bardenbard. "Oh Diyos ko! Kilala niya talaga siya." Naguguluhan din si Lily Tisdale. "Anong nangyayari? Kilala ba talaga ni Mr. Bennett ang babaeng ito?" Sinabi ni Manuel Bennett, "Mayroon akong ilang impresyon sa iyo, ngunit hindi ko matandaan kung sino ka. Bastos kang bata, hinihingi mo." Ang babae ay sumigaw sa isang meslan na boses, ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay sumugod patungo kay Manuel Bennett. Habang sinisingil niya, hindi na nagpapigil ang babae, umakyat ang kanyang aura, at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na battle power. Ang kanyang tinina na lilang buhok ay lumipad ng napakaliit, at ang kanyang katawan at mga mata ay puno ng nakasisilaw na lilang liwanag. Katulad nito, kumikislap ang figure ni Manuel Bennett, pinaandar ang kanyang true chi sa loob ng kanyang katawan, at lumaban. Sa isang kisap mata, nagsara na ang distansya ng dalawa. Ibinaling ng babae ang dalawang kamay, at ang dalawang MA stab sa kanyang mga kamay, ay nagngangalit patungo sa lalamunan at puso ni Manuel Bennett. Napunit ang hangin, at tumunog ang isang malakas na pagsabog. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, isang gintong liwanag ang kumikinang sa kanyang palad, at sinampal niya ito. Sa isang iglap, klang-klang, sinasabayan ng pagsabog ng matinding tunog ng banggaan. Diretsyong nabigla ang babae at paulit-ulit na napaatras. Si Manuel Bennett ay nakatayong kasing tatag ng isang bato, hindi natitinag. Gayunpaman, pagkatapos ng hands-on confrontation, mas naging pamilyar si Manuel Bennett sa babaeng nasa harapan niya. Mabilis na pinatatag ng babae ang kanyang katawan at pagkatapos ay sumugod sa bilis na nasa sukdulan nito, na nag-iiwan ng bakas ng mga after images. Patuloy niyang iwinagayway ang MA stab sa kanyang mga kamay, inaatake ang nakamamatay na bahagi ni Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay hindi natakot, siya ay sumingil ng mabangis, binago ang dalawang kamay sa mga palad, sila ay parang mga bato, at siya ay siko. Klang-klang-klang. Dang-dang-dang. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na sagupaan, parang sagupaan ng metal. Lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon, sumabog ang totoong chi, nagkasagupaan ang enerhiya. Pagkatapos ng isang dosenang palitan ng suntok, sinamantala ni Manuel Bennett ang isang pagkakataon sa babae, sumugod pasulong, binago ang kanyang kanang palad sa isang kamao, at hinamplas ito patungo sa dibdib ng babae. Malaki ang pagbabago ng mukha ng babae, mabilis na itinaas ang kanyang MA stabs para hamarang. Sa isang malakas na klang, ang babae ay direktang nabigla at lumipad palabas. Pinatatag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtapik sa dulo ng kanyang mga daliri sa lupa at dumulas pabalik ng mahigit 100 metro bago halos hindi pinatatag ang kanyang katawan. Matapos patatagin ang kanyang katawan, biglang nakaramdam ng pamamanhid ang babae sa kanyang mga braso, halos mabaliw. "Ikaw bastos na bata, kung gusto mong lumaban ng totoo, hindi ako magiging magalang." Malakas na sigaw ng babae, sumugod kay Manuel Bennett. Sa sandaling sinisingil niya, ikan-away ng babae ang kanyang kanang kamay. Swoosh swoosh swoosh. Kasabay nito, 7 lumilipad na kutsilyo na nakabalot sa purple na chi, sumambulat patungo kay Manuel Bennett. 7 stars break moon. Nakita ito ni Manuel Bennett, hindi niya maiwasang mapasigaw. Masyadong pamilyar. Masyadong pamilyar. Ang mga mag-aaral ni Manuel Bennett ay lumiit ng husto, ang kanang kamay ay lumipat sa isang palad, at humampas sa harap. Klang-klang-klang. Katulad ng pagkakatamba niya sa 7 lumilipad na kutsilyong ito. Nagpatuloy ang babae sa pagwagayway ng dalawang kamay. Swoosh swoosh swoosh. Sa isang iglap, lumipad ang mga kutsilyo sa langit, sa ilalim ng kontrol ng babae, bumaril sila patungo kay Manuel Bennett mula sa lahat ng direksyon. Shadow shooting sand. Nakita ito ni Manuel Bennett, at muling napasigaw. Ang dalawang flying knife skills na ginawa ng babae ay kinilala ni Manuel Bennett.
Pagkatapos ipakita ang galaw na ito, direktang umalis ang babae, pinakilos ang tunay na chi sa kanyang katawan sa limitasyon nito, iwinagayway ang dalawang MA stab sa kanyang mga kamay, at nag-swipe patungo kay Manuel Bennett. Ang dalawang MA stabs ay kumikislap na may nakabubulag na lilang liwanag, tulad ng liwanag at kuryente, gumuhit ng isang kalahating bilog na arco sa hangin, na nagdudulot ng takot. Naramdaman nina Lily Tisdale at Barden Bard sa likod niya na hindi nila kayang pigilan ang hakbang na ito. Purple lightning green glare. Muling bulalas ni Manuel Bennett, isang nasasabik na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakilala niya siya. Nakilala niya siya. Kabanata 372, Kabanata 372, Pangatlong Senior Sister. Mr. Bennett, mag-ingat ka. Kuya Bennett, counterattack bilis. Nang makita si Manuel Bennett na nakatayong parang tanga, napahiyaw sa takot sina Lily Tisdale at Barden Bard. Ngunit tila hindi narinig ni Bennett ang mga ito, ni umiwas o nag-counterattack. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga braso at sinugod ang babae. Ano ba? Baliw ba si Kuya Bennett? Sa sandaling ito, gusto pa rin niyang samantalahin ang kagandahan. Hindi napigilan ni Barden na mapasigaw. Kumunot ang noo ni Lily Tisdale, tara na at tumulong na tayo. Dahil doon, naghanda sina Lily Tisdale at Barden na sumugod para tumulong. Ngunit, sa sandaling ito, nang makita si Bennett na sumusugod sa kanya, agad na pinigilan ng babae ang kanyang MA stab, ikinalat ang mga lumilipad na kutsilyo mula sa lahat ng direksyon patungo kay Bennett, at mariing bumagsak sa lupa. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na yamakap sa kanya. Saglit na yumigting ang kanyang katawan bago nag-relax, na may dampi ng lamang sa kanyang mga mata. Mahigpit na niyakap ni Bennett ang babae, isinubsob ang ulo nito sa dibdib nito, nakasakal, third senior sister, na miskita ng sobra. Nang ipakita ng babae ang huling dalawang galaw ng kanyang flying dagger skill, naalala niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang third senior sister niya, si Olena Shawn. Noong nasa bundok sila, natutunan ng third senior sister ang flying dagger skill mula kay Neil Kuntz. Noong una, nagsanay siya gamit ang mga bato, ginamit siya bilang target, tinamaan siya ng hindi mabilang na mga bukol sa kanyang ulo. Kaya, nakilala niya ang flying dagger skill ng kanyang third senior sister. Nang marinig ang mga salita ni Bennett, lumambot ang ekspresyon ni Olena, na puno ng luha ang kanyang mga mata, at niyakap niya ng mahigpit si Bennett. She choked back a sob and said, "You little rascal, I missed you too." Sa isang iglap, biglang huminto sina Lily Tisdale at Barden, na nagmamadaling pumasok. Pangatlong senior sister. Hindi kaya ang maganda at walang awa na babaeng ito ay ang nakatatandang kapatid ni Bennett? Barden smacked his lips. No wonder this woman is so crazy. So she's Bennett's senior sister, that makes sense. Tumango rin si Lily Tisdale bilang pagsang-ayon. Sa puntong ito, naramdaman ni Olena na ang ulo ni Bennett ay humahaplos sa kanyang dibdib at namula, na iritadong sinabi, "Nakuha mo na ba ang sapat na bentahe sa akin? Kung tapos ka na, bitawan mo." Ngumisi si Bennett at tuluyang binitawan si Olena. Mabilis na naglakad sina Lily Tisdale at Barden. "Kuya Bennett, senior mo ba talaga itong kagandahang ito?" Tanong ni Barden. "Oo." Tumango si Bennett at sinabing, "Hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aking pangatlong senior sister Olena Shawn." Sa pamamagitan nito, ipinakilala ni Bennett sina Lily Tisdale at Barden kay Olena. Tumingin si Olena kay Lily Tisdale at sinabing, "Lily Tisdale, ikaw ay isang mapagkakatiwalaang tao na may mahusay na kasanayan sa kutsilyo, at mayroon kang magandang kinabukasan, na mas mahusay kaysa sa kalbong ito. Salamat sa papuri, Sister Stanley Wheeler." Bahagyang yumuko si Lily Tisdale. Si Barden, na may malungkot na mukha, ay nagsabi, "Sister Wheeler, magaling din ako, okay. Hindi ko lang kayang manakit ng babae, kaya hindi ko ginamit ang buong lakas ko ngayon lang." Tinapik ni Olena si Barden sa kalbo niyang ulo at tumawa, "I think you're just a goofball."
Hinaplos ni Barden ang kanyang ulo at nagreklamo, Sister Wheeler, bakit pareho kayong gustong hampasin ni Kuya Bennett ang ulo ko? Pang-aasar ni Bennett, sino ang nagsabi sa iyo na magkaroon ka ng napakakinang na kalbo na ulo? Nang marinig ito, parehong humagalpak ng tawa sina Olena, at Lily Tisdale. Sabi ni Bennett, third senior sister, ngayong nagkita na tayo sa wakas, dapat tayong maghanap ng lugar para makapag-chat. Tumango si Olena, sige, ikaw na ang mag-ayos. Pagkatapos, umalis si Bennett at ang iba pa sa eskinita at nakakita ng barbecue restaurant sa malapit. Pagkaupo, umorder sila ng barbecue at ilang bote ng malamig na yelo, nagkukwentuhan habang kumakain at umiinom. Itinaas ni Barden Bard ang kanyang wine glass at sinabing, iminumungkahi ko ang isang toast sa muling pagsasama ni na Brother Bennett at Sister Stanley Wheeler. Hindi napigilan ni Olena Sean na matawa at sinabing, ikaw na kalbong monghe, laging umiinom at kumakain ng karne, may disiplina ka ba talaga? Ngumisi si Barden Bard at sinabing, Sister Stanley Wheeler, sabi nga, laging nasa puso natin ang Buddha kahit na umiinom at kumakain tayo ng karne. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, heto na naman siya. Tawa ng tawa si Barden Bard, halika, tagay. Cheers! Sina Manuel Bennett, Lily Tisdale, at Olena Sean ay nagtaas ng kanilang mga baso ng alak. Matapos ang pagklink ng baso, binuhusan ng apat ang alak sa lalamunan. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, curious na nagtanong si Manuel Bennett, third senior sister, ano ang ginagawa mo sa Star City? Sabi ni Olena Sean, syempre, pumunta ako dito lalo na para hanapin ka. Pinapante ka dito para sa akin. Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Humigop ng alak si Olena Sean at sinabing, sa totoo lang, dumating ako sa River City ilang araw na ang nakakaraan, ngunit palihim kitang binabantayan ng hindi nagpapakita ng sarili. Ngunit sino ang nakakaalam, ikaw ay abala sa pagtakbo. Naisipan kong hintayin na matapos ang mga gawain mo bago ihayag ang aking sarili. Ngunit hindi ko inaasahan na sa paggising mo ay dumating ka para sirain ang pamilya Perkins. Kaya, nang malaman kong wala ka sa No. 8 Divine River Garden Villa ngayong gabi, sumugod ako dito para hanapin ka. So yun ang nangyari. Biglang naintindihan ni Manuel Bennett, so ikaw ang pumatay sa apat na tagapangalaga ng pamilya ng Perkins na nagtangkang tambangan. Tama na. Tumango si Olena Sean at nagpatuloy, kung hindi dahil sa pagpapakita ko sa oras, baka dinukot si Prajna Bates at ang babae mo. Nagpasalamat si Manuel Bennett sa kanya, third senior sister, maraming salamat. You don't need to thank me, you're my junior brother, so syempre tutulungan kita. Ikanaway ni Olena Sean ang kanyang kamay at sinabing, pero medyo curious ako kay Julia Stewart. Paano niya nagawang makuha ang puso mo? Dapat hayaan mo akong makilala siya. Walang problema, babalik tayo sa River City bukas ng umaga. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay nagtanong, nga pala, third senior sister, ano ang ginagawa mo ngayon? Napansin ko na ang iyong mga kasanayan sa pagpatay ay naging mas mahusay, at ang nakamamatay na aura sa iyong katawan ay napakalakas, ikaw na ba ay isang assassin ngayon? Tama ang hula mo. Ngumiti si Olena Sean at sinabing, sa nakalipas na ilang taon, nag-set up ako ng isang malaking assassin organization sa ibang bansa na tinatawag na VLA. At ako ay naging hari ng mga assassin sa madilim na mundo na may pamagat na Jade-Faced Slaying God. Ano? Ang hari ng mga assassin? Laking gulat ni Barden Bard na muntik na niyang may buga ang inumin. Natigilan din si Lily Tisdale. Hindi niya akalain na ang third senior sister ni Manuel Bennett ang magiging king of assassins in the dark world. Nagulat din si Manuel Bennett at Bam Ulong, third senior sister, isa ka ba sa apat na hari ng assassin sa dark world ngayon? Tama na yan. Ngumiti si Olena Sean at tumango, pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi, Little Junior Brother, bakit hindi mo ako samahan sa dark world? Gagawin kitang deputy leader ng VLA, at kapag natatag na ang reputasyon mo, ipapasa ko sa iyo ang posisyon sa pamumuno. Paano na?
Itinikom ni Manuel Bennett ang kanyang mga labi at sinabing, "Third senior sister, bakit parang kuya? Pareho kayong gusto kong sundan kita." Gusto ni Big Sister na ako ang pumalit sa kanya bilang South Protection King. At gusto mong ako ang humalili sa iyo bilang pinuno ng isang assassin organization. Baka hatiin mo na lang ako sa dalawa. Kapwa sina Lily Teasdale at Barden Bard na nakinig sa kanila ay hindi makapaniwala. Masyadong nakakatakot ang dalawang nakatatandang kapatid na babae ni Manuel Bennett, tama ba? Ang isa ay ang South Protection King ng East Nation. Ang isa pa ay ang hari ng mga assassin sa madilim na mundo. Pareho silang tunay na reyna. Kabanata 373, Kabanata 373, ang pinakamahusay sa mundo. Ha! Kinaikit ni Olenesion ang maganda niyang mga mata, "Anak, nakilala mo na ba si senior sister?" Tumango si Manuel Bennett, "Not long ago, I already met senior sister." Ay nako! Hinamplas ni Olenesion ang mesa, nagpout na parang batang babae, "How dare senior sister steal the initiative?" Ang magandang tagiliran niya ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming lalaki sa nakapalibot na mga mesa. Gayunpaman, pagkatapos na makita ang mabangis na sina Lily Teasdale at Barden Bard, ibinasura ng mga lalaking iyon ang ideya na lapitan siya. Ibinuga ni Olenesion ang kanyang mapupulang labi, "Wala akong pakialam. Kailangan mong samahan ako bilang isang mamamatay tao. Ang pagiging South Protection King ay walang tunay na benepisyo. Magiging pinaghalong mabuti at masama ka lang sa East Nation. Pero iba ang VLA natin. Kaharap natin ang buong mundo." Walang magawa si Manuel Bennett, "Third senior sister, hindi na ako bata. Hayaan mo akong mag-isa sa landas ng buhay ko." Mukha namang nagulat si Olenesion at napabuntong hininga, "Oo, lumaki ka na, at hindi na ikaw ang maliit na junior brother na minsan nating kulitin." Habang nagpatuloy siya sa pagsasalita, itinikom ni Olenesion ang kanyang mga labi, halos umiyak, "Ngayong lumaki ka na, ang iyong relasyon sa iyong mga senior sisters ay naging malayo, at hindi na kayo ganoon kalapit tulad ng dati." Biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo si Manuel Bennett, at mabilis na inaliw siya, "Third senior sister, kahit lumaki na ako, junior brother mo pa rin ako. Lahat kayo ay may hawak na pinakamahalagang lugar sa puso ko." Oh! Nagtaas ng tanong ang magagandang mata ni Olenesion, "Mas kritikal pa ba ito kaysa kay Julia Stewart?" Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Manuel Bennett at sinabing, "Parehong mahalaga. Hindi mo pa siya pinakasalan, pero kinakampihan mo na siya kaya lumayo ka na sa amin." Habang nagsasalita siya, iiyak na naman si Olenesion. Kung narito ang mga higanti ng Dark World at nakita ang maselang bahagi ni Olenesion, walang alinlangang magugulat sila. Ang kilalang, determinadong jade-faced slaying god ay may ganoong panig sa kanya. Mabilis na sinabi ni Manuel Bennett, "Ang aking mga senior sisters ay palaging sasakupan ng mga pinakakritikal na posisyon sa aking puso, at walang sinuman ang maaaring palitan sila." Humihingi ng mahina si Olenesion, "Mas ganyan." Sa sumunod na panahon, si Manuel Bennett at ang kanyang apat na partido ay kumain ng barbecue at nag-chat, na tinatamasa ang isang kasiyasyang kapaligiran. Hanggang hating gabi na silang apat bumalik sa hotel. Pumunta sina Lily Teasdale at Barden Bard sa kanilang silid. Noong una, nagplano si Manuel Bennett na mag-book ng hiwalay na silid para kay Olenesion. Gayunpaman, pinilit ni Olenesion na makibahagi sa isang silid sa kanya, kaya siya ay sumunod lamang. Pagkatapos maligo, si Olenesion, na nakasuot ng pantulog, nakasandal sa gilid ng kama, nagbabrowse sa kanyang mobile phone. Kahit na nakasuot ng maluwag na pantulog, hindi niya maitago ang kanyang kaakit-akit na anyo. Ang kanyang tinina na purple na buhok ay casual na nakatabing sa kanyang mga balikat, at ang kanyang puti at pinong collarbone ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang kanyang nakalantad na kalahating paa ay bilog, tuwid, at mahaba. Kasing ganda ng water lily, natural na walang anumang palamuti. Ito ang perpektong paglalarawan ng isang babae. Sa sandaling ito, lumabas sa banyo si Manuel Bennett, nakasuot ng pantulog. Nang makita ang babae sa kama,
nanlaki ang mga mata ni Manuel Bennett, at nagsimulang tumakbo ang kanyang isip. Inilapag ni Olenacion ang kanyang mobile phone at tinapik ang lugar sa tabi niya. Halika, bata, itigil muna ang pagkatulala, humiga ka at matulog. Ipapasa ko na yata yan. Malakas na umiling si Manuel Bennett. Anong biro? Hindi nagtagal, nakasama niya sa kama si senior sister, na nagpahirap sa kanya sa mental at pisikal, at hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Hinding-hindi siya makikipagkamay kay third senior sister ngayong gabi, anuman ang mangyari. Oh, marunong ka ng mahiye. Marahan na tumawa si Olenacion, nag-pose sa mas mapang-akit na posisyon, at mapang-akit na sinabi, noong bata ka pa, natulog ka sa aming 5 senior sisters. Bakit ka nagpapanggap ngayon? Bahagyang umubo ng 2 beses si Manuel Bennett at sinabing, third senior sister, huwag masyadong tahasan ang iyong mga salita. Ano ang ibig mong sabihin sa natulog? Hindi ba sa iisang kama lang tayo natutulog? Tsaka bata pa kami noon. Paano mo maihahambing ito sa ngayon? Nanlamig ang mga mata ni Olenacion at sinabing, enough with the nonsense, will you sleep with me or not? Hinding-hindi. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, good night, third senior sister. Pagkasabi niyon, lumabas ng kwarto si Manuel Bennett na parang binuhusan ng langis ang mga talampakan niya. Galit na sigaw at sigaw ni Olenacion sa kwarto habang paalis. Pumunta si Manuel Bennett sa sala, pinatay ang mga ilaw, at humiga sa sofa. Marahil ay dahil naranasan niya ang isang matinding labanan ngayon at kasama niya ang third senior sister, mabilis na nakatulog si Manuel at nakatulog ng mahimbing. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Nakaramdam ng kilati si Manuel Bennett sa kanyang mukha at tila may kung anong dumidiin sa kanya. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang magulong figure na nakaupo sa ibabaw niya. Holy crap, isang multo. Si Manuel Bennett ay tunay na natakot at likas na naghanda sa counterattack. Tumigil ka nga sa pagsigaw, ako ito. Naiinip na sabi nung isa. Natauhan si Manuel Bennett at hindi makapaniwalang sinabi, third senior sister, bakit hindi ka natutulog sa ganitong oras? Ngumisi si Olenacion at sinabing, hoy, anak, dahil ayaw mo akong matulog sa kama, sa sofa ako sa iyo matutulog. Naramdaman ang lambot at katatagan ng kanyang binti, bumilis ang tibok ng puso ni Manuel Bennett, at sinabi niya, third senior sister, naglalaro ka ng apoy. Oh! Talaga. Humiga si Olenacion sa dibdib ni Manuel at sinabing may mapang-akit ng ngiti, kung naglalaro ako ng apoy, ano ang gagawin mo? Third senior sister, ikaw ang nagsimula nito. Sinaman siya ng tingin ni Manuel Bennett at biglang gamulong, pinatong si Olenacion sa ilalim niya. Sa sandaling ito, mas bamigat ang hininga ni Manuel. Sobra-sobra na ang kanyang yang energy, at hindi niya kayang tanggapin ang ganitong uri ng provocation. Nagulat din si Olenacion, naninigas ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mukha, at ang kanyang puso ay tumitibok. Nagkunwari siyang kalmado at sinabing, halika, tingnan natin kung mayroon kang kailangan upang magpatuloy. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at naglinis ng ulo. Ang babaeng nasa harap niya ay ang kanyang senior sister. Kahit pumayag siyang pakasalan ito, hindi niya ito magagawa bago ito pakasalan. Kaya, gamulong si Manuel Bennett at nahiga sa tabi ni Olenacion. Buti na lang at malaki ang sofa para mahiga ng 2 tao. Sandaling gamaan ang pakiramdam ni Olenacion ngunit medyo nabigo din. Ngumuso siya, Humph, wala ka talagang lakas ng loob. Napabuntong hininga si Manuel Bennett, third senior sister, nangako ako sa inyong lahat noong bata pa ako na papakasalan kita paglaki ko. Pero hindi ko pa nagagawa yun, kaya hindi ko na kaya. Oo, nakakatuwang isipin na ang ating maliit na junior brother ay lumaki sa isang gwapong lalaki sa isang kisap mata. Ang bilis talaga ng panahon, at lahat ng nangyari noon ay parang kahapon lang. Napabuntong hininga si Olenacion, saka lumingon at tinitigan si Manuel Bennett, so, anak, desidido ka ba talagang pakasalan kaming 5 na senior sisters? Mapagpasyahang tumanggo si Manuel Bennett at sinabing, ito ang pangako ko sa iyo.
Bahagyang napabuntong hininga si Olen Sean at sinabing, pero alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Alam ko, sabi sa akin ng first senior sister ko. Sinabi niya na kung gusto kong pakasalan kayong lahat, haharapin ko ang hindi mabilang na mga hadlang at hamon. Tumango si Manuel Bennett at nagpatuloy, kaya, gusto ni first senior sister na maging number one person ako ng East Nation para pakasalan kayong lahat. Umiling si Olen Sean at sinabing, hindi sapat ang pagiging numero unong tao sa East Nation, dapat kang maging pinakamahusay sa mundo. Kabanata 374, Kabanata 374, Kailangang maging mas malakas. Ano? Biglang nagulat ang River City, the best in the world. Oo. Tumango si Olen Sean at sinabing, ang entablado ng East Nation ay napakaliit, ang entablado ng mundo ay halos hindi katanggap-tanggap. Dapat mong malaman na ang aking unang nakatatandang kapatid na babae, pangalawang nakatatandang kapatid na babae, ikaapat na kapatid na babae, ikalimang kapatid na babae, at ako ay may malaking impluwensya hindi lamang sa East Nation kundi maging sa buong mundo. Lalo na ang pangalawang senior kong kapatid na babae, siya ang pinakamalakas sa amin at may pinakamagandang buhay. Lumalampas siya sa mga tuntunin ng mundong ito. Nalalampasan ng second senior sister ang mga patakaran ng mundo. Nagulat si Manuel Bennett, napalunok siya at nagtanong, third senior sister, ano ba talaga ang ginagawa ng second senior sister? Si Olen Sean ay misteryosong ngumiti at sinabing, malalaman mo kapag nakilala mo siya mamaya. Manuel Bennett pouted, cut it out, you're just making a mystery out of it. Umiling si Olen Sean at sinabing, it's not a mystery, it's just that it's still too early for you to touch that level. Anyway, dapat mong malaman na ang mundo ay malayo sa kasing simple ng iniisip mo. Naiintindihan ko. Tumango si Manuel Bennett, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, third senior sister, tiyak na magsusumikap ako para sa layuning ito. Ngumiti si Olen Sean, ikaw na bata, itinuro sa iyo ni Master ang lahat ng kanyang nalalaman, at sinabi niyang mayroon kang walang limitasyong hinaharap. Naniniwala ako na makakamit mo ang layuning ito. Ma'am. Malakas na tumango si Manuel Bennett. Niyakap ng mahigpit ni Olen Sean si Manuel Bennett, ang ulo nito ay nakapatong sa dibdib nito, at mahinang bamulong, you little brat, you know, the dark world is not easy to survive in. Ngayon mukhang matagumpay ako, ngunit napapaligiran ako ng mga krisis. Sa bawat desisyon na gagawin ko, kailangan kong isaalang-alang kung ano ang ay dudulot nito kay Vilay. Kaya, nitong mga taon na tinatapakan ko ang manipis na yelo, nakakapagod talaga. Nakaramdam ng kaunting sakit sa puso, niyakap ni Manuel Bennett ang babae at sinabing, third senior sister, huwag kang mag-alala, tiyak na lalakasan ko ang sarili ko sa lalong madaling panahon. Sapat na ang lakas upang magkaroon ng kakayahang protektahan kayong lahat upang hindi ka na mapagod pa. At saka, third senior sister, kung makatagpo ka ng anumang problema sa hinaharap, huwag mo lang itong tiisin, makipag-ugnayan sa akin. Saan man ang dulo ng mundo, pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Okay. Tumango si Olen Sean at sinabing, bata, kung makatagpo ka ng anumang problema mamaya, huwag mong tiisin ito, tandaan na makipag-ugnay sa akin. May kakayahan pa akong protektahan ka. Okay. Ngumiti at tumango si Manuel Bennett. Sa susunod na ilang oras, sina Manuel Bennett at Olen Sean ay magkayakap at nag-usap tungkol sa mga kagiliw-giliw na bagay mula sa kanilang pagkabata. Habang nag-uusap sila, nakatulog si Olen Sean sa mga bisig ni Manuel Bennett. Ngunit medyo miserable si Manuel Bennett. Ang pagkakaroon ng kagandahan sa kanyang mga bisig, ngunit walang magawa. Nais ni Manuel Bennett na dalhin ang babae sa kama, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang huwag. Sa pagtingin sa natutulog na babae sa kanyang mga bisig, si Manuel Bennett ay napabuntong hininga. Tiyak na pagod si third senior sister nitong mga taon. Pinalakas lamang nito ang determinasyon ni Manuel Bennett na maging mas malakas. Dapat lalo siyang lumakas. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas mapoprotektahan niya ang mga taong kanyang minamahal. Maaga kinaumagahan.
Nang sumikat ang sikat ng araw sa bintanang mula sahig hanggang kisame. Dahan-daang binuksan ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang wala na si Third Senior Sister. Third Senior Sister. Tumayo si Manuel Bennett. Sapat na mahirap para kay Manuel Bennett na makilala si Third Senior Sister, at talagang natatakot siya na bigla itong mawala. Ano ba ang sinisigaw mo kaninang madaling araw, you little brat? Sa sandaling ito, lumabas si Olenacion sa silid. Nagpalit siya ng kanyang itim na masikip na damit mula kagabi at ngayon ay nakasuot ng puting chiffon shirt, light blue na skinny jeans, at isang pares ng canvas na sapatos. Ang babae ay tila hindi gaanong agresibo at mas affinity, na mukhang isang malaking kapatid na babae sa tabi ng bahay. Natigilan sandali si Manuel Bennett at nagtanong, Third Senior Sister, nagpalit ka na ba ng damit? Oo. Tumango si Olenacion at sinabing, nagpunta ako sa malapit na mall kaninang umaga para bumili ng bagong damit. Makikilala ko si Julia Stewart sa River City mamaya, hindi ko pa rin maisusuot ang damit na iyon. Ngumisi si Manuel Bennett, kahit anong suotin mo, Senior Sister, palagi kang maganda. Putulin mo. Umikot ang mata ni Olenacion pero ang sweet ng puso niya, what a sweet talker. Sige, bilasan mo, maghilamos ka, at bababa na tayo para mag-almusal. Oo naman. Pumayag naman si Manuel Bennett at saka nagmamadaling pumasok sa banyo. Pagkatapos maghugas, tinawag ni Manuel Bennett sina Lily Teasdale at Barden Bard at sabay na nag-almusal sa unang palapag. Pagkatapos ng almusal, dumating sila sa entrance ng hotel, at nadatnan nila Nathan Langley, Jeffrey Chaplin, Calvin Westmore, at Leon Lee na naghihintay na sa entrance. Ilang Maybach at Mercedes-Benz na sasakyan ang nakaparada rin sa pasukan. Kasama rin sa kanila si Janice Swan. Magandang umaga, Mr. Bennett. Nang makitang lumabas ang grupo ni Manuel Bennett, dali-dali silang sinalubong ni Nathan Langley at ng iba pa. Magandang umaga sa lahat. Tumango si Manuel Bennett at nag-hello. Mr. Bennett, sino itong Miss? Mabilis na napansin ni Nathan Langley at ng iba pa si Olenacion. Walang paraan upang hindi siya mapansin, dahil si Olenacion ay napakaganda at may kakaibang ugali, na nagpapahirap sa kanya na huwag pansinin. Sinabi ni Manuel Bennett, ito ang aking senior sister, Olenacion. Pagkatapos, maikling ipinakilala ni Manuel Bennett si Nathan Langley at ang iba pa. Hello, Miss Sean. Magalang na binati siya ni Nathan Langley at ng iba pa. Dahil si Miss Sean ay senior sister ni Mr. Bennett, dapat ay isa rin siyang pambihirang figure. Pagkatapos, binuksan ni Nathan Langley ang pinto ng kotse at gumawa ng isang kilos ng paanyaya, Mr. Bennett, Miss Sean, Mr. Teasdale, Master Bard, please get in. Pagkasakay sa kotse, umalis ng hotel si Manuel Bennett at ang kanyang partido at dumating sa Star City High-Speed Train Station. Pagkababa ng sasakyan, pumasok ang grupo sa bulwagan. Sinabi ni Nathan Langley, Mr. Bennett, makatitiyak ka, aalagaan naming mabuti ang negosyo ng pamilya Perkins para sa iyo. May tiwala ako sa iyo. Tumango si Manuel Bennett. Sinabi ni Janice Swan, Mr. Bennett, bubuksan ko ang palengke sa Three Rivers sa susunod na mga araw, para hindi na kayo mag-alala ni President Stewart. Sinabi ni Manuel Bennett, President Spence, pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Kung mayroong anumang mga isyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kay Mr. Langley at sa iba pa. Ginagarantiyahan ni Nathan Langley, Mr. Bennett, makatitiyak ka. Walang sinuman sa lugar ng Three Rivers ang makakabuli kay Miss Swan. Mabuti naman. Tumawa si Manuel Bennett, nagpaalam sa lahat, at pagkatapos ay isinakay sina Olenacion, Lily Teasdale, at Barden Bard sa high-speed na tren. Sa 12 p.m. dumating si Manuel Bennett at ang kanyang partido sa River City High-Speed Train Station. Habang naglalakad si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa bulwagan. Tatlong dayuhan sa mga pasahero sa bulwagan ay paminsan-minsan ay nakatingin kay Manuel Bennett at sa kanyang partido. Sila ay dalawang puting lalaki at isang puting babae. Ang isa sa mga puting lalaki ay higit sa 1.9 metro ang taas,
na may maikling pulang buhok at masungit na mukha. Ang pangalawang lalaking puti ay mahigit 1.8 metro ang taas, nakasuot ng asol na sando, mahaba at gininto ang kulot ang buhok, at may gwapong mukha, parang banyagang modelo. Ang ikatlong puting babae ay maliit, na may mahabang amber na buhok at isang kakaibang rune sa kanyang noo. Sa pagkakataong ito ay nasa telepono si Manuel Bennett kaya hindi niya napansin na nakatitig na pala sa kanila ang 3 taong ito. Gayunpaman, napansin ito ni Olen Sean at sinulyapan ang 3 dayuhang lalaki at babae. Matapos masilayan ng malinaw ang 3 dayuhang lalaki at babae, nanliit ang mga mata ni Olen Sean, ngunit hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na. Napansin din nina Lily Tisdale at Barden Bard na may nakatitig sa kanila kaya napalingon sila sa paligid. Ngunit napag-alaman nilang biglang nawala ang 3 dayuhan. Kaya hindi na nila ito masyadong inisip at inakala nilang mali ang naramdaman nila. Kabanata 375, Kabanata 375, Isang antas sa itaas ng eksperto. Sa sandaling ito, natapos ni Manuel Bennett ang kanyang tawag sa telepono at sinabing, "Third senior sister," sinabi ni Julia na nasa Milo Sunshine Western Restaurant siya at hiniling sa amin na pumunta doon ng direkta para hanapin siya. Tumango si Olen Sean at sinabing, "Sige, fair na. Doon na tayo mag-lunch." Pagkatapos, umalis si Manuel at ang iba pa sa high-speed train station at sumakay ng taxi papuntang Milo Sunshine Western Restaurant. Pagkaalis nila ay sumulpat ang 3 dayuhan sa entrance ng high-speed train station. Sumimangot ang puting babae at sinabing, "Barden Bard, naghahalusinate ba ako? Bakit parang ngayon ko lang nakita ang jade-faced slaying god?" Ang pulang buhok na higanteng lalaki ay pumikit at nagsabi, "Ang babaeng iyon sa East Nation ay talagang kamukha ng jade-faced slaying god, ngunit hindi malinaw kung siya nga." Tumawa ang blonde na lalaki at sinabing, "Elf, Barden Bard, anong klaseng biro ang ginagawa mo? Paano posibleng pumunta sa East Nation ang respected jade-faced killer para hanapin ang batang iyon, si Manuel Bennett? Bagamat kamakailan lamang ay nagdulot ng kaguluhan ang bata sa Dark World, hindi siya katumbas ng pagdating ng respected jade-faced killer para patayin siya ng personal. At saka, hindi mo ba nakita ang relasyon nila? Mukhang napakaganda ng relasyon ng babaeng East Nation sa bata, kaya mas imposible. Kaya, ang babaeng East Nation ay dapat magmukhang ang respected jade-faced killer. May katuturan. Tumango ang higanteng may pulang buhok at sinabing, "Tara, sundan mo sila. Gusto kong makita kung ano ang kakayahan ng batang ito. Sa pagkakataong ito, dapat nating ibalik ang kaluwalhatian ng Assassin World." "Oo." Tumango ang blonde na lalaki at ang puting babae. Pagkatapos, pumara rin sila ng taxi at umalis sa high-speed train station. 20+ minutes, dumating si Manuel Bennett at ang iba pa sa Milo Sunshine Western Restaurant. Ito ang pinaka-high-end na Western restaurant sa River City at isang Michelin 3-star restaurant. Ang mga kumakain dito ay mayaman man o matataas na opisyal. Pagkapasok sa restaurant ay dinala sila ng isang waitress sa isang private room. "Mr. Bennett, sa wakas nakabalik ka na." Sa sandaling itinulak ang pinto, tumakbo si Prajna Bates nang may malaking ngiti. Ngunit, sa sandaling nakita niya si Olen Sean. Tinamaan ng kidlat si Prajna, nanigas ang buong katawan. Nanginginig ang kanyang maselang katawan, at tumayo siya sa kinatatayuan, na may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Bilang miyembro ng Assassin World, paanong hindi niya makikilala si Olen Sean? Ang alamat ng Assassin World. Ang master ng nangungunang assassin organization na si Violet. Si Jade-faced slaying god. Hari ng mga assassin. Anong nangyayari? Bakit nandito ang Jade-faced slaying god kasama si Mr. Bennett? Parang intimate ang relasyon ng Jade-faced slaying god at Mr. Bennett. At saka, ngayon niya napagtanto. Kagabi, ang pumatay sa 4 na tagapag-alaga ng pamilya Perkins at nagligtas sa kanya ay ang Jade-faced slaying god. Si Manuel Bennett naman ay lihim na tumatawa sa kanyang puso. Sa wakas, may makapagtuturo sa babaeng ito ng leksyon. Dahil sa tulong ni Julia, araw-araw siyang binubuli ng babaeng ito. Miss Prajna Bates,
Ikinagagalak kitang makilala. Bahagyang ngumiti si Olenacion at inabot si Prajna. Senior. Hello. Kinakabahang inabot ni Prajna ang kanyang kamay. Manuel, sino ito? Sa oras na ito, si Julia Stewart, na nakasuot ng beige professional suit, ay dumating. Nung kausap si Manuel kanina, sinabihan lang siya nito na may ipapasalubong siya, pero hindi niya sinabi kung sino iyon. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Julia, ito ang pangatlong senior sister ko, si Olenacion. Ano? Third senior sister mo. Siya ang third senior sister mo. Parehong nagulat sina Julia Stewart at Prajna Bates. Nagulat si Julia Stewart na talagang dinala ni Manuel ang kanyang third senior sister para makipagkita sa kanya. Nagulat si Prajna Bates na ang maalamat na jade-faced slaying god ay naging third senior sister ni Manuel. Ito ay tunay na nabigla sa kanya. Ito ay mas hindi kapanipaniwala sa kanya kaysa sa pagsikat ng araw mula sa kanluran. Nice to meet you, Miss Stewart. Ngumiti si Olenacion at inabot ang kamay kay Julia. Si Julia na may tensyon na mukha ay naglahad ng kamay, Sister Stanley Wheeler, you don't have to be so polite. Just call me Julia. Sige. Nakangiting tumanggo si Olena. Mariin na tinitigan ni Julia si Manuel Bennett. Ano ang ginagawa ng lalaking ito sa biglaang pag-atake? Ni hindi man lang siya nagkaroon ng oras para magbihis ng maayos ay bigla na lang siyang nakikipagkita sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung ano ang hitsura niya ngayon at kung nag-iwan ba siya ng magandang impresyon kay Sister Stanley Wheeler. Nagkibit-balikat lang si Manuel Bennett kay Julia. Muling pinandilata ni Julia si Manuel Bennett, at pagkatapos ay sinabi kay Olenacion, Sister Stanley Wheeler, ngayon ay may meeting ako kay Mr. Claude, ang presidente ng rehiyon ng East Nation ng L'Oreal para sa kooperasyon. Maaaring tumagal ng ilang oras. Pagkatapos ng lahat, ito ang kooperasyon na ipinakilala ni Flint Lockwood. Ang L'Oreal ay isang sikat sa mundo na lumang luxury cosmetics brand. Kung makakatrabaho nila ang L'Oreal, mas mabilis na bubuo ang East Beauty Pharmaceuticals. Kaya, sineseryoso niya ang kooperasyong ito at dumating ng maaga. Ikanaway ni Olena ang kanyang kamay, ayos lang, maaari kang makipag-usap, huwag mag-alala. Sinabi ni Julia kay Manuel Bennett, Manuel, bakit hindi mo muna iuwi si Sister Stanley Wheeler? Kapag tapos na ako, babalik ako agad. Si Manuel Bennett ay nakaupo sa mesa ng walang pag-iingat, na nagsasabing, Naku, huwag kang mag-abala, mag-chat ka lang. Tsaka hindi pa tayo nagla-lunch. Well, okay. Walang magawang tumanggo si Julia. Nang makaupo na ang lahat. Naisip ni Julia ang reaksyon ni Prajna Bates ngayon at nagtanong, Prajna, kilala mo ba si Sister Stanley Wheeler? Kinakabahang sinabi ni Prajna, syempre alam ko si Senior ay. Bago pa siya matapos magsalita. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pinto. Miss Stewart, andito na po si Mr. Claude. Dumating ang boses ng waiter. Pasok po kayo. Nagsalita si Julia. Maya-maya'y tinulak ang pinto. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na puting lalaki na nakasuot ng light gray na suit na may meticulously combed hair, na may kasamang isang batang puting babae. Ang nasa katanghaliang gulang na puting lalaking ito ay ang presidente ng rehiyon ng East Nation ng L'Oreal, si Claude. Ang dalagang puti ay sekretarya ni Claude. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay may mapanlate na mga tingin, na nagpapakita ng isang hangin ng higit na kahusayan. Mr. Claude, sa wakas dumating ka na. Matagal na kitang hinihintay, nakangiting sabi ni Julia, mabilis na humakbang paarap sa kanya. Hindi inabot ni Claude ang kanyang kamay ngunit sinulyapan si Manuel Bennett at ang iba pa, at malungkot na sinabi sa matatas na wika ng East Nation, Miss Stewart, lahat ba sila ay mga tao mo? Tumanggo si Julia, yes, Mr. Claude. Sabi ni Claude, dahil mga tao mo sila, bakit hindi nila ako tumindig at batiin kapag nakita nila akong dumarating? Nawala na ba sa kanila ang lahat ng pagiging gentleman? Nang marinig ito, nagdilim ang mga mukha ni na Manuel Bennett at Olenacion. Bulong ni Barden Bard, napakamayabang ng foreigner na ito. Bakit tayo lahat ay tatayo para batiin siya?
Para saan? Bumulong si Prajna Bates, ang L'Oreal ay isa sa nangungunang 3 pangkat ng mga pampaganda sa mundo, na nagmamay-ari ng 12-dosenang mga cosmetics at mga tatak ng skincare. Normal lang sa kanila na medyo mayabang. Sinabi ni Barden Bard, wala akong pakialam kung gaano sila kalakas, ngunit ang mga pangunahing asal ay dapat na naruroon. Sa puntong ito, si Julia ay nagbigay ng isang nahihiyang ngiti at sinabing, Mr. Claude, hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. No need, my time is limited, and there's no need to waste it on such nothingless things. Iwinagayway ni Claude ang kanyang kamay, diretsyong umupo, at kumuha ng tabako. Magalang na sinindihan ito ng katabi niyang sekretarya. Walang magawang ngumiti si Julia kay Manuel Bennett at sa iba pa, at umupo na rin. Napabuga ng usok si Claude, mayabang ang mukha, at sinabing, Miss Stewart, dapat mong malaman na kung hindi dahil sa pagpapakilala ni Mr. Lesser, hindi ako makikialam sa isang maliit na kumpanyang tulad mo. Kabanata 376, Kabanata 376, matitiis niya. Nakangiti pa rin si Julia Stewart, na nagsasabing, Salamat, Mr. Claude, sa paglalaan ng oras sa iyong abalang schedule para makipagkita sa akin. Naniniwala ako na ang pagpupulong na ito ay magiging sulit sa iyong oras. Si Claude, na naka-cross legs, ay nagsabi, Enough, there's no need for extra pleasantries. Sabihin mo sa akin, ano ang mga pakinabang ng mga produkto ng iyong kumpanya at anong mga benepisyo ang may dudulot ng mga ito sa L'Oreal. Bibigyan kita ng 8 minuto. Kung hindi mo ako mapabilib, hindi mo na kailangang ituloy ang usapan. Nang marinig ito, lalong nagalit si Manuel Bennett. Kahit na ang L'Oreal ay isang world cosmetics giant, paano sila magiging mapagpakumbaba? Magkano ang masasabi sa loob ng 8 minuto? Nang makitang sasabog na si Manuel Bennett, umiling si Ole Nashon sa kanya na may sobrang kalmadong ekspresyon. Pinigil ni Manuel Bennett ang galit sa kanyang puso. Napagtanto din niya na gustong makita ni third senior sister ang kakayahan ni Julia Stewart. Okay, Mr. Claude. Tumango si Julia Stewart, at pagkatapos ay sinabi, ngayon ang aming East Beauty Pharmaceutical ay nakatutok sa 2 produkto ng skincare, Jade Beauty Facial Mask at Divine Hair Growth Liquid. Ang Jade Beauty Facial Mask ay maaaring makatulong sa pagpapaputi, pagtanggal ng mga mantsa, at pagbabawas ng mga wrinkles. Ang Divine Hair Growth Liquid ay maaaring magsulong ng paglaki ng buhok, pampalusog ng buhok, at muling pagbuo ng buhok. Stop, stop, stop. Agad na sumimangot si Claude, nakasimangot, Miss Stewart, para sa 2 produktong ito na binanggit mo, kami sa L'Oreal ay makakahanap ng mga katulad na produkto na mahigpit ng sum-akop sa merkado sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa isang sulyap, mukhang walang competitive advantage ang iyong mga produkto. Nagmamadaling sinabi ni Julia, Mr. Claude, mayroong walang katapusang mga facial mask at mga produkto ng pagpapatubo ng buhok sa merkado ngayon, ngunit marami sa kanila ay may kaunting epekto lamang. Gayunpaman, ang aming 2 produkto ay natatangi. Oh! Pinaikit ni Claude ang kanyang mga mata, how are they different? Tell me. Sinabi ni Julia, ang aming facial mask ay nangangailangan lamang ng isang aplikasyon para sa mga makabuluhang resulta. Ang aming hair growth liquid ay kailangan lang gamitin sa loob ng 1 linggo para makita ang mga kapansin-pansing resulta. Isang aplikasyon. 1 linggo. Ngumisi si Claude, Miss Stewart, nagbibiro ka ba sa akin? Kung talagang ganoon ka-epektibo ang iyong mga produkto, bakit hindi pa lumawak ang East Beauty Pharmaceuticals lampas sa South City Province? Sabi ni Julia, kasi ang 2 produkto na ito ay kamakailan lamang ay pumatok sa merkado, at ang aming kumpanya ay nasa pag-unlad pa rin. Gayun din, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang pangunahing media coverage ng aming 2 produkto sa River City. Claude scoffed, mabibili ang media? Who knows if you've set up ahead of time, whether you're putting on a show for me? Kumunot ang noo ni Julia, Mr. Claude, pwede kang magreklamo sa laki ng kumpanya natin, pero hindi mo mako-question ang integridad ko.
Hinding-hindi ako gagawa ng panloloko para lang makipagtulungan sa kumpanya mo. Si Prajna Bates ay hindi nasisiyahan, at sinabing, Hoy, paano ka makapagsalita ng ganyan, na nagdududa sa integridad ng aking sister Stuart? Ginagamit ko ang Jade Beauty Facial Mask, sa buong panahon na ito, at ako ang pinakakwalipikadong magsalita tungkol dito. Ang aming facial mask ay talagang epektibo, at lahat ay gumagamit nito. Ngumisi si Claude, kakampi ka ni Miss Stewart, kaya syempre, susuportahan mo siya. Pagkasabi noon, tumingin siya sa kanyang relo at sinabing, 8 minutes is up. I don't think there's any need to continue. With that, naghanda si Claude na umalis kasama ang kanyang sekretarya. Nagmamadaling tumayo si Julia at sinabing, Mr. Claude, hanggat handang makipagtulungan sa amin ang kumpanya mo, makakamit natin ang win-win situation. Mr. Claude, bigyan mo pa ako ng oras. Ngunit naglakad si Claude patungo sa labasan ng pribadong silid ng hindi lumilingon. Napasubsob si Julia sa kanyang upuan, walang lakas. Nakikita niya na dumating si Claude sa pagkakataong ito ay puro sa rekomendasyon ni Flint Lockwood. Sa katunayan, hindi kailanman nilayo ni Claude na makipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals. Pagkatapos ng lahat, ang sukat ng East Beauty Pharmaceuticals ay napakaliit pa rin. Maghintay. Biglang nagsalita ang kaninang tahimik na si Olena Sean. Biglang nena si Claude, lumingon siya ng mariin, at iritadong sinabi, pwede bang iwan mo na lang ako? Nasabi ko na nga sayo, ayoko makipagtulungan sayo. Pwede bang tigilan mo na ako? Inalis ni Olena ang kanyang emosyon, at walang pakialam na nagtanong, si Carlton ba ang chairman ng L'Oreal Group? Miss, kilala mo ba ang chairman namin? Nagdilim ang mukha ni Claude, at idinagdag niya, and, please show some respect for our chairman. Hehe. Bahagyang tumawa si Olena at sinabing, sa simula, ilang beses na sinubukan ng matandang lalaki na si Carlton na gumamit ng mga koneksyon para makilala ako, at sa wakas ay nakilala ko siya. At saka, hinihiling mo sa akin na ipakita ang paggalang sa matandang ito na si Carlton, karapat-dapat ba siya? Nang marinig ito, napatulala si Julia. Napatulala si Claude. Tulala din ang secretary ni Claude. Tanging sina Manuel, Prajna Bates, Lily Tisdale, at Barden Bard, silang apat, ang may normal na ekspresyon. Kung tutusin, alam ng apat na taong ito ang totoong pagkatao ni Olena. Hari ng mga assassin ng Dark World. Ang master ng Top Assassin Organization. Napakalaki ng impluwensya ng gayong tao sa mundo. Kahit na ang isang higanteng negosyo sa mundo tulad ng L'Oreal ay wala sa mata ni Olena. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan. Galit na sigaw ni Claude, Miss, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang lakas ng loob mong bastyusan ang ating respetadong chairman ng ganito. And you dare to say na mismong chairman ang humiling na makipagkita sa iyo, sino ka sa tingin mo? Kahit na ang mga nakatataas na antas ng Gold Nation ay kailangang magpakita ng paggalang sa ating chairman. Hehe. Muling tumawa si Olena at sinabing, mukhang hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Sinapo ni Claude ang kanyang noo, oh, God, mababaliw ako kung maniniwala ako sa iyo. Sige. Tumango si Olena, kung gayon, tatawagan ko ang matandang iyon na si Carlton ngayon at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Nagsindi si Claude ng isa pang tabako, naupo muli, at nginisyan, sige, tumawag ka. Gusto kong makita kung sino ang hiniling mong tulungan ka sa palabas na ito. Si Julia sa gilid ay lubos na nataranta. Kinakabahan niyang sinabi, Sister Stanley Wheeler, kilala mo ba talaga ang chairman ng L'Oreal? Kung hindi mo siya kilala, humingi ka na lang ng tawad kay Mr. Claude ngayon. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ni Olena, Julia, huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko na gagawin kong magmakaawa ang taong ito na makipagtulungan sa iyo ngayon. Isaalang-alang ito bilang isang regalo sa pagpupulong mula sa akin. Ito. Lalong kinabahan at nangamba si Julia. Si G. Colton ang chairman ng L'Oreal Group. Siya ay hindi isang tao na maaaring makipag-ugnayan o makilala kung gusto nila. Sa oras na ito, kinuha ni Olena ang kanyang mobile phone, nag-flip sa mga contact ng ilang sandali,
at sa wakas ay nakakita ng isang numero at nadial ito. Si Claude, na nakaupo sa tapat niya, ay ngumisi, ituloy mo ang pag-arte. You're doing a great job. Mapanuksong ngiti din ang ipinakita ng katabi niyang sekretarya. Saglit na tumunog ang telepono, pagkatapos ay sinagot, at binuksan ni Olen na ang hands-free mode. Saglit na sinagot ang tawag. Isang sobrang excited na boses ang lumabas. Oh my God, the respected jade-faced killer. Nakakatuwang sorpresa ang tawag mo sa akin. Kabanata 397, Kabanata 397, ito talaga ang tagapangulo. Ang kabilang partido ay nagsasalita ng matatas na Ingles. Biglang natigilan si Julia Stewart sa narinig. Mula sa tunog nito, ang nasa kabilang dulo ay talagang isang matandang banyaga. Hindi kaya kilala talaga ni Sister Stanley Wheeler ang chairman ng L'Oreal. Kung ganoon nga, sino ba talaga si Stanley Wheeler? Bahagyang kumunot din ang noo ni Claude, na nakaupo sa tapat. Naisip din niyang medyo pamilyar ang boses sa telepono, parang boses talaga ng chairman. Kilala ba talaga ng babaeng ito ang kanyang chairman? Hindi pwede. Imposible. Kung kilala niya talaga siya, bakit hindi papansinin ng chairman si Claude? Bakit dadaan ang lahat ng problema at hayaang ipakilala siya ni Flint Lockwood? Si Olen Sean, na may hawak na mobile phone, na hindi nasisiyahan, ay nagsabi, "Old fella, huwag kang magsalita ng Ingles sa akin, magsalita ng wikang East Nation." Oo, respected jade-faced killer. Ang kabilang partido ay agad na lumipat sa wikang East Nation at magalang na nagtanong, "Respected jade-faced killer, ano ang maaari kong gawin para sa iyo?" Kahit ano pa yan, handa akong pagsilbihan ka. Tinanong ni Olen Sean, ang presidente ba ng rehiyon ng East Nation ng L'Oreal ay isang lalaki na nagngangalang Claude. Ang presidente ng East Nation. Let me think. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Muling dumating ang boses sa kabilang dulo, "Nako, naaalala ko, ang presidente ng rehiyon ng East Nation ay talagang tinatawag na Claude. Respected jade-faced killer, kailangan mo ba ang taong ito para sa isang bagay? Ang gayong maliit na prito ay hindi katumbas ng iyong personal na atensyon. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin at ako na ang bahala sa iyo." Magsasalita pa lang si Olen Sean. Hindi na kinaya ni Claude sa kabila. He interrupted directly, "Miss, ang ganda talaga ng performance mo, pag umarte ka, siguradong mananalo ka ng Oscar Award. Akala mo maloloko mo ako sa paghahanap lang ng matandang lalaki na kapareho ng boses ng chairman natin. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Respected jade-faced killer, sino itong bastos na tao?" Biglang nanlamig ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Sumagot si Olen Sean, "Si Claude, ang presidente ng rehiyon ng East Nation ng L'Oreal mo." Claude, ang lakas ng loob mong maging bastos sa respected jade-faced killer, hinahanap mo ba si kamatayan? Isang galit na dagandong ang dumating sa telepono. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Claude at sumigaw, "Matanda, tumigil ka na sa pag-arte. Kung maglakas loob kang sirain ang reputasyon ng ating chairman, hindi ka bibitawan ni L'Oreal. Ikaw. Hintayin mo ako." Halos mabaliw ang nasa kabilang dulo ng telepono. Sina Manuel Bennett, Frogna Bates, Lily Tisdale, at Barden Bard ay nagpipigil ng tawa sa gilid, halos saktan ang sarili sa pagsisikap na huwag tumawa ng malakas. Dahil nakakasigurado sila na ang nasa kabilang dulo ng telepono ay siya nga ang chairman ng L'Oreal. Ngunit itong si Claude ay hindi naniwala at patuloy na iniisip na ito ay isang gawa. Si Julia Stewart ay kalahating kumbinsido at kalahating duda. Kung ang tao sa kabilang dulo ay talagang chairman ng L'Oreal, bakit hindi makilala ni Mr. Claude ang boses? Sa sandaling ito, tumunog ang phone ni Claude. Nilabas niya ang phone niya at nakita niyang chairman niya ang tumatawag, nag-alinlangan sandali at sinagot ang tawag. Tinanong niya ng may lubos na paggalang, "Tagapangulo, ano ang maitutulong ko sa iyo?" Bago pa man hamina ang boses niya. Isang galit na dagandong ang sumabog mula sa kanyang telepono at sa telepono ni Olen ng sabay. "Claude, moldite kang aso,
hindi mo ba nakikilala ang boses ko? Ikaw bastard, how dare you be disrespectful to Mr. Jade-Faced Killer? Hindi mo ba gusto ang trabahong ito? Kung ayaw mo, mawala ka ng maaga. Sa sobrang takot ni Claude ay kinilig siya nang marinig ang boses mula sa kanyang mobile phone at mula sa mobile phone ni Olen Sean. Ang tabako sa kanyang kamay ay direktang bumagsak sa lupa. Bigla siyang napatayo, nagulat, at sinabing, ikaw. Ikaw talaga ang chairman. Ako. Ang mall dito mong tiyuhin. Galit na nga ang nasa kabilang side, umuungal na naman. Hindi na napigilan ni Manuel Bennett at ng iba pang nasa gilid ang humagalpak sa tawa. Naisip nila kung gaano kagalit si Carlton sa sandaling ito. Si Julia Stewart ay natigilan din. Naniniwala na siya ngayon na ang nasa kabilang dulo ng telepono ay siya nga ang chairman ng L'Oreal Group, si Carlton. Isang matandang lalaki na sa TV at magazine lang nakikita. Panay ang tingin niya sa nakaka-relax na si Olen Sean, puno ng gulat ang kanyang magagandang mata. Talagang kilala ni Sister Stanley Wheeler si L'Oreal Chairman Carlton, at maaaring makipag-ugnayan sa kanya sa isang tawag lang sa telepono. Higit sa lahat, napakamagalang ni Carlton kay Sister Stanley Wheeler, na napakababa ng kanyang postura. Sino si Sister Stanley Wheeler, pagkatapos ng lahat? Bakit mas nakakatakot ang senior sister ni Manuel Bennett kaysa sa isa? Kinilabutan si Claude sa sandaling ito, nanginginig ang buong katawan, humahagulgol, Chairman, mali ako, nagkamali talaga ako, please don't dismiss me. Galit na umungol si Carlton, Claude, kung maaari kang manatili sa L'Oreal ay nakasalalay kay Mr. Jade-Faced Killer. Pagkasabi noon, agad na nagbago si Carlton sa magalang na tono at nagtanong, Mr. Jade-Faced Killer, pwede ko bang tanungin kung saan ka nasaktan ng asong ito? Sabi ni Olen Sean, hindi naman sa nasaktan niya ako, kundi na-offend niya ang fiancé ng junior brother ko. Pagkatapos, maigsi na ipinaliwanag ni Olen Sean ang nangyari kay Carlton. Matapos pakinggan ang mga salita ni Olen Sean, diretsyong sumigaw si Carlton, Claude, ano ka ba? Sino ang nagpahintulot sa iyo na maging napakataas at makapangyarihan, sino ang nagpapahintulot sa iyo na maging napakayabang? Kahit para sa akin, wala ako sa harap ni Mr. Jade-Faced Killer. Pagkasabi nito, nagbago si Carlton sa isang magalang na tono at nagtanong, Mr. Jade-Faced Killer, paano mo gustong makitungo sa taong ito? Gusto mo bang diretsyo siyang umalis o patayin na lang? Paano magdesisyon, ang lahat ay nakasalalay sa iyong kagustuhan. Pagkarinig nito, pumalakpak. Sa sobrang takot ni Claude ay napaluhod siya sa lupa. Ngayon lang niya lubusang naintindihan ang kilabot ng magandang babaeng ito. Maging ang tagapangulo ay dapat na maingat na tretuhin ang gayong tao, kaya paano niya ito ma-provoke? Ang kanyang kasalukuyang katayuan, kayamanan, at ang kanyang buhay ay nasa kamay ng babaeng ito. He kowtowed and apologized to Olen Sean with tears and snot, Mr. Jade-Faced Killer, I was wrong, I really know I was wrong. Hindi ako dapat naging walang galang sa iyo, patawarin mo sana ako minsan. Lumuhad din sa lupa ang sekretarya at sabay-sabay na humingi ng awa. Malamig na sinabi ni Olen Sean, hindi mo pa rin ba naiintindihan kung kanino ka bastos? Kinilig si Claude at agad na yumuko kay Julia Stewart, Miss Stewart, hindi ako dapat naging walang galang sa iyo, at hindi ako dapat naging mayabang sa iyo. Patawarin mo ako minsan. Tiningnan ni Olen Sean si Julia Stewart na may maamong ngiti at sinabing, Julia, ikaw ang magpapasya kung paano haharapin ang taong ito. Si Manuel Bennett sa gilid ay bahagyang damilat ang kanyang mga mata. Well, sinusubok na naman ni third senior sister si Julia. Talagang natakot si Julia Stewart. Hindi niya akalain na balang araw ang isang malaking figure na tulad ni Claude ay yuyukod sa kanya at humingi ng awa. Ito ay simpleng hindi may isip. Kabanata 378, Kabanata 378, Mga Pangarap at Pag-asa. Huminga siya ng malalim, sinusubukan niyang manatiling kalmado, at sinabing, Sister Stanley Wheeler, bagamat may mga pagkakamali si Mr. Claude, wala siyang ginawang anumang malalaking pagkakamali. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito.
Narinig ang mga salita ni Julia Stewart. Biglang naantig si Claude. Napakabastos niya noon, ngunit ngayon ay nagsasalita na ito para sa kanya. Si Claude ay puno ng paghingi ng tawad at panghihinayang kay Julia Stewart. Para naman kay Olena Shawn, isang dampi ng pagpapahalaga ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung talagang sinamantala ni Julia Stewart ang kanyang kapangyarihan, at labis na nasaktan si Claude, hindi ito masisiyahan sa kanya. Kaya naman, sobrang nasiyahan siya sa mga aksyon ni Julia Stewart. Pagkatapos ay nakahinga ng maluwag si Manuel Bennett. Tila nakapasa si Julia sa pagsusulit ng kanyang third senior sister. Tumango si Olena Shawn at sinabing, "Sige, patawarin natin ang taong ito sa pagkakataong ito." Agad namang nagpasalamat si Claude. "Salamat, respected jade-faced killer, salamat, Miss Stewart, salamat." Sa puntong ito, sinabi ni Carlton sa telepono, "Claude, moldite kang aso, matuto mula sa karanasang ito." Sa hinaharap, kapag nakikitungo sa mga tao, huwag maliitin ang mga ito sa pamamagitan ng mga mata ng iyong aso. Kung may susunod pa, magwala ka na lang. Nagmamadaling sinabi ni Claude, "Tagapangulo, tatandaan ko ang iyong mga salita, hindi na ako mangangahas muli." Malamig na ngumuso si Carlton, saka sinabi kay Olena Shawn, "Respected jade-faced killer, may kailangan ka pa ba?" Malumanay na sagot ni Olena Shawn, "Hindi." Sabi ni Carlton, "Sige, hindi kita iistorbohin. Kung may oras sa hinaharap." Hindi na hinintay na matapos si Carlton, ibinaba ni Olena Shawn ang telepono. Kung hindi dahil sa paninindigan ni Julia Stewart, hindi na siya mag-abala pang makipag-ugnayan sa matandang ito, kaya ayaw na niyang makinig pa sa daldal nito. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Olena Shawn kay Claude at sinabing, "Bumangon ka na. Maaari mong pag-usapan ni Julia ang pagtutulungan ayon sa gusto mo. Hindi ako makikialam sa iba pang bagay." "Oo, oo, oo." Tumayo si Claude at sinabing, "Miss Stewart, I'll treat you to this meal today. Order whatever you want." Sabik na siyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Olena Shawn. Sinabi ni Julia Stewart, "Mr. Claude, dapat kitang i-treat sa pagkain na ito." "Hindi, hindi, pinipilit ko, pinipilit ko." Ikanaway ni Claude ang kanyang mga kamay at saka nagmamadaling lumabas ng private room, sumisigaw, "Waitress, order na." Nang dumating ang waitress, hinayaan ni Claude si Manuel Bennett at ang iba pa na mag-order muna, pagkatapos ay kinuha ang menu upang umorder ng kanyang sarili. Partikular na pinili niya ang mga mamahaling pinggan, nag-order pa nga ng ilang bote ng Lafite. Gusto siyang pigilan ni Julia Stewart, ngunit hindi siya nagsalita. Takot talaga siyang takutin muli si Claude. Sa susunod na yugto ng panahon, kumain at uminom sina Julia Stewart at Claude habang pinag-uusapan ang kanilang pagtutulungan. Matapos iwaksi ang kanyang pagmamataas at kabastusan, napagtanto ni Claude na tunay na malakas ang mga kakayahan sa negosyo ni Julia Stewart. Bukod dito, lubos niyang naunawaan ang makapangyarihang epekto ng Jade Beauty Facial Mask at Divine Hair Growth Liquid sa pamamagitan ng mga pangunahing media forum at maikling video software. Ito ay ganap na ginawa sa kanya na seryosohin ito. Kaya, sina Julia Stewart at Claude ay nagkaroon ng napakagandang chat pagkatapos. Hindi na inistorbo ni na Manuel Bennett at Olena Shawn ang dalawa, nag-enjoy lang sila sa pagkain. Gayunpaman, ang nanginginig na mga kamay ni Claude paminsan-minsan ay nagpapakita na ang presensya ni Olena Shawn ay nagpapahina pa rin sa kanya ng labis na kaba at takot, sa takot na baka may masabi siyang mali. Inabot sila ng buong 2 oras bago matapos ang pagkain. Nang makarating sila sa entrance ng restaurant, inabot ni Claude ang kanyang kamay kay Julia Stewart at ngumiti, "I had a great time talking today. I'm sure, once East Beauty Pharmaceuticals and L'Oreal cooperate, ang aming dalawang kumpanya ay makikinabang sa isa't isa at makakamit ang isang win-win situation. At, ang iyong mga kasanayan sa negosyo ay masyadong malakas. Sigurado ako na sa hinaharap, ikaw ang magiging reyna ng world business." Bahagyang namula ang mukha ni Julia Stewart at sinabing, "Mr. Claude, masyado mo akong pinupuri. Marami pa akong dapat matutunan."
Tumawa si Claude at sinabing, Miss Stewart, hindi ako nag-e-exaggerate, nagsasaad ako ng mga katotohanan. Sige, kailangan kong bumalik sa pagtalakay ng isang kasiya siyang plano ng pakikipagtulungan sa iba pang mga miyembro sa itaas na antas. Pinigilan ni Julia Stewart ang kanyang pananabik at tumango, salamat, Mr. Claude. Walang gulo, walang gulo. Paulit-ulit na umiling si Claude at sinabing, nakikita ko ang malaking potensyal ng East Beauty Pharmaceuticals, kaya kailangan kong magmadali at makipagtulungan sa iyo. Hanggat maabot namin ang isang pakikipagtulungan sa iyo, naniniwala ako na makakamit ng L'Oreal ang isa pang hakbang. Well, wala na akong sasabihin pa. Aalis muna ako, at maaari tayong makipag-usap sa pamamagitan ng telepono kung may mangyayari mamaya. Sige. Tumango si Julia Stewart. Pagkatapos, yumuko ng malalim si Claude kay Olenesion bago umalis kasama ang kanyang sekretarya. Hanggang sa umalis ang sasakyan ni Claude ay napabuntong hininga si Julia Stewart. Dahil hindi napigilan ni Julia ang kanyang pananabik, niyakap ni Julia si Manuel Bennett at sinabing, Manuel, kung makakamit natin ang pakikipagtulungan sa L'Oreal, ang ating East Beauty Pharmaceuticals ay gagawa ng isang malaking hakbang pasulong. Napakaganda. Akala ko noon ay panaginip lang na gawing kilalang brand ang East Beauty Pharmaceuticals sa East Nation at maging sa mundo. Ngunit ngayon, nakikita ko ang isang kislap ng pag-asa. Baka talaga matupad ang pangarap na ito. Nang makitang niyakap siya ni Julia Stewart, natigilan si Manuel Bennett. Ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ng babae sa sarili nitong pagkukusa. Mukhang masaya talaga siya. Bahagyang umubo si Olenesion sa gilid. Noon na pagtanto ni Julia Stewart, mabilis na bumitaw at namula, Sister Stanley Wheeler, lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal nang umalis si Mr. Claude. Ngumiti si Olenesion at sinabing, no need to thank me, you're my junior brother's fiancé, we're all family members. Tsaka hindi naman kita natulungan masyado. Ikaw mismo ang nakipag-usap sa kooperasyon. Oo. Tumango si Julia Stewart, puno ng pasasalamat ang mga mata. Tinanong ni Manuel Bennett, Julia, saan tayo pupunta ngayon? Sumagot si Julia Stewart, sa wakas ay nagkaroon na kami ng pagkakataong makilala si Sister Stanley Wheeler, kaya kailangan namin siyang aliwin ng maayos. Uuwi na tayo, magluluto ako ng hapunan. Ha! Napaawang ang bibig ni Manuel Bennett, better let me do it. Anong ibig mong sabihin? Nagpout si Julia Stewart. Humajijek si Prajna Bates, sa tingin ni Mr. Bennett ay napakasama ng luto mo. Ikaw. Sinampal ni Julia Stewart ang dibdib ni Manuel Bennett at nagreklamo, it's not bad at all. I've improved much, okay. Pinandilatan ni Manuel Bennett si Prajna Bates, talagang hindi na filter ang dalaga, sinasabi kung ano man ang pumasok sa isip niya. Nagkunwari siyang naagrabyado, third senior sister, binubuli ako ng babaeng ito. Natawa si Olenesion, wala akong narinig. Walang tumulong sa akin, ayoko nang mabuhay. Biglang umiyak si Manuel Bennett. Tapos na. Ang tatlong babaeng ito ay nagkikita sa unang pagkakataon at nakabuo na ng nagkakaisang prente. Paano ako mabubuhay sa hinaharap? Sige, huwag kang yumangal. Naiinip na sabi ni Julia Stewart. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Sonny Tolkien, na hinihiling sa kanya na magmaneho sa ibabaw ng 7 upuan na Maybach business car. Kung tutuusin, kaunti pa ang mga tao nila, at ang Rolls-Royce Cullinan na minamaneho niya ngayon ay hindi kasya sa lahat. Di nagtagal, dinala ni Sonny Tolkien ang Maybach business car. Si Manuel Bennett ang nagmaneho ng kotse kasama ang lahat diretso sa Divine River Garden. Sa daan pabalik sa Divine River Garden. Hindi mapigilan ang kanyang pag-uusisa, sa wakas ay nagtanong si Julia Stewart, Sister Stanley Wheeler, ano ba talaga ang iyong pinagkakakitaan? Bakit ang chairman ng L'Oreal ay napakagalang at kahit na natatakot sa iyo? Nakita ko si Julia Stewart na nagtatanong. Mabilis na sinamantala ni Prajna Bates ang pagkakataong sabihin, Sister Stewart, ang ating senior ay ang King of Assassins in the Dark World,
at ang kanyang titulo ay Jade-Faced Slaying God. Kabanata 399, Kabanata 399, Oras na para magpakita. King of Assassins. Jade-Faced Slaying God. Biglang natigilan si Julia Stewart sa gulat. Hindi ba sa mga pelikula at nobela lang matatagpuan ang mga kakaibang pamagat na ito? Nag-e-exist ba talaga sila sa totoong buhay? Gayunpaman, pagkatapos na gumugol ng oras kasama si Manuel Bennett, nakakita siya ng maraming pambihirang tao, kaya mabilis niyang kinalma ang sarili. Nagpatuloy si Prajna Bates, higit pa rito, si Senior ang pinuno ng nangungunang assassin na organisasyon ng Dark World na VLA, na may mga sangay sa buong mundo. Marahil ay hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito, ngunit kailangan mo lamang malaman, hindi lamang ito nauukol sa chairman ng L'Oreal. Maging ang mga pinuno ng pamilya ng mga sinaunang pamilya tulad ng Rothschild family, Ford family, Adams family, Mellon family, at iba pa. Kapag nakita nila si Sister Stanley Wheeler, dapat silang maging magalang. Sa madaling salita, ang enerhiya ng nakatatanda ay hindi pangkaraniwang malaki at talagang nakakatakot. Napangiti ng mahina si Olena Shawn, young girl, mukhang marami kang alam. Sumagot si Prajna Bates, Senior, palagi kang idolo ko, kaya alam ko ang kaunti tungkol sa iyo. Natawa si Olena Shawn, girl, in future, don't call me Senior. Just call me Sister Stanley Wheeler. Natigilan si Prajna Bates. Ang mga salita ni Olena Shawn ay hindi maikakailang tinanggap siya bilang isa sa kanya. Namumula ang mukha niya sa tuwa, habang paulit-ulit na tumango, okay, Sister Stanley Wheeler. Si Julia Stewart sa gilid ay ganap na nataranta. Bagamat hindi niya gaanong naiintindihan ang tungkol sa Dark World, King of Assassins, Assassin Organizations, at iba pa. Ngunit mayroon siyang ilang pag-unawa tungkol sa mga sinaunang pamilya tulad ng Rothschild. Sila ay mga titan na may mga asset sa trilyon, world-class at mga sinaunang higanteng pinansyal. Ang hindi niya maisip ay ang mga may-ari ng pamilya ng mga sinaunang pamilyang ito ay kailangang maging magalang na maingat sa pakikitungo kay Sister Stanley Wheeler. Ni hindi niya maisip kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Sister Stanley Wheeler. Ito ay ganap na hindi maabot ng kanyang kasalukuyang sarili. Tumingin siya kay Olena Shawn at pagkatapos kay Manuel Bennett na nagmamaneho, puno ng masalimuot na emosyon ang mga mata niya. Bakit sunod-sunod nakakilabot ang mga nakatatandang kapatid na babae ni Manuel? Dalawa pa lang sa kanyang nakatatandang kapatid na babae ang nakilala sa ngayon, na nakapagdulot na sa kanyang puso sa kaguluhan. Ang pangunahing punto ay, mayroon pa ring tatlong mas matandang kapatid na babae. Hindi niya talaga alam kung magiging kasing kilabot ang tatlo pang nakatatandang kapatid na babae. Bilang kasintahan ni Manuel Bennett, naramdaman niyang napakalaki ng pressure. Tila naintindihan ni Olena Shawn ang iniisip ni Julia Stewart. Hinawakan niya ang kamay ni Julia Stewart, ngumiti ng malumanay, Julia, hindi mo kailangang makaramdam ng sobrang pressure. Kahit gaano pa kalaki ang kapangyarihan ko, sa harap mo at ni Manuel, kapatid mo lang ako. Natatawang idinagdag din ni Manuel Bennett, oo Julia, hindi mo kailangang ma-pressure, lahat tayo ay pamilya. Napabuntong hininga si Julia Stewart at tumango, naiintindihan ko. Ngumisi si Barden Bard, Sister Stanley Wheeler, kailangan mo kaming isama para maglaro sa lugar mo sa hinaharap. Ngumiti si Olena Shawn, syempre, tuwing may oras ka, lagi akong handang tanggapin ka para maglaro sa aking lugar. Magpapadala ako ng private jet para sunduin ka. Ay! Ang galing! Parehong tuwang-tuwa sina Barden Bard at Prajna Bates. Sinabi ni Manuel Bennett, pagkatapos nating malampasan ang abalang ito, kung mayroon tayong oras sa hinaharap, tiyak na pupunta kami sa iyong lugar upang maglaro. Okay. Tumango si Olena Shawn. Nag-chat sila all the way. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating si Manuel Bennett at ang iba pa sa No. 8 Divine River Garden Villa. Matapos ay parada ang sasakyan, bumaba sa sasakyan si Manuel Bennett at ang kanyang grupo. Gayunpaman, pagkababa nila ng sasakyan,
Sabay-sabay na lumingon sina Manuel Bennett at Olenacion at mariing sinabi, "It's about time for you to show yourself after so long following US." Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na natigilan sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Kanina pa sila abala sa pakikipagkwentuhan sa kalsada, hindi nila napansin na may sumusunod sa kanila. Lalong naguluhan si Julia Stewart. Hindi pa natatapos sa pagsasalita sina Manuel Bennett at Olenacion. Biglang may sumulpat na tatlong dayuhan mula sa likod ng flower bed sa harapan. Dalawang puting lalaki at isang puting babae. Mukhang nagulat si Barden Bard, "Holy shit, may sumusunod talaga sa atin." Maya-maya pa ay unti-unting lumapit ang tatlong dayuhan. Habang papalapit ang tatlong dayuhan, natigilan si Progna Bates, Magma Tyrant, Dark Knight, Elf Mage. "Kayo ba? Girl Progna Bates? Ano ang mali? Napakalakas ba ng tatlong lalaki na ito?" Tanong ni Barden Bard. Huminga ng malalim si Progna Bates, at sinabing, "Ang tatlong ito ay makapangyarihang mamamatay, na nireranggo sa ika-18, ika-24 at ika-27 sa Dark World Assassin Rankings, na may napakataas na rate ng tagumpay ng pagpatay. At hindi lang iyon, maraming mga upper-level na miyembro ng iba't ibang bansa ang namatay sa kanilang mga kamay. Maging ang mga maliliit na organisasyon na kanilang nasaktan ay pinawi nila. Bukod dito, sa mga taong ito, ang kanilang lakas ay patuloy na bumubuti, at ang kanilang mga ranggo ay tumataas din." Sa makatuwid, ang pulang buhok na puting lalaking ito ay ang Magma Tyrant. Ang blonde-white na lalaking ito ay ang Dark Knight. Ang amber-haired curly-white na babaeng ito ay ang Elf Mage. Tumawa si Barden Bard, "From what you're saying, they seems quite strong." Tumangala din si Manuel Bennett sa tatlo. Nakikita rin niya ang malakas na panggigipit at nakamamatay na layunin mula sa kanila. Tila, hinanap siya ng tatlong taong ito. Respeto sa respected Jade-faced killer. Lumapit ang Magma Tyrant, Dark Knight, at Elf Mage. Lahat ay nakaluhod sa isang tuhod habang ang kanang kamay sa dibdib, nagbigay ng lubos na paggalang kay Olenacion. Sa orihinal, ganap nilang nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Olenacion ngayon, kaya binalak nilang mabilis na makawala. Pero sinong mag-aakala, nahuli pa sila ng isang hakbang at tinawag. Bahagyang itinaas ni Olenacion ang kanyang kamay, bahagyang sinabing, "Tumayo ka." Noon lamang naglakas loob na tumayo ang tatlo ni Magma Tyrant. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Olenacion, "Tyrant, Knight, Elf, hinanap mo ang junior brother ko, hindi ba? Yung junior kuya mo." Mukhang nalilito ang Magma Tyrant. Mukhang tuliro rin ang Dark Knight at Elf Mage. Siya iyon, Manuel Bennett. Itinuro ni Olenacion si Manuel Bennett. "Ano?" Biglang nagbago ang mukha ng Magma Tyrant, He is your junior brother." Napatulala rin ang Dark Knight at ang Elf Mage. Hindi nagtagal, napansin nila na malapit na nauugnay sina Olenacion at Manuel Bennett. Pero hindi nila inaasahan, hanggang dito na pala. The respected Jade-faced killer is actually the senior sister of this East Nation lad. Huminga ng ilang malalim ang Magma Tyrant, pinunasan ang malamig na pawi sa kanyang noo, at sinabing, "Respected Jade-faced killer, ito ay dahil si Mr. Bennett ay nakapatay ng ilang tao sa Assassin World kamakailan, kaya gusto naming makilala si Mr. Bennett. Gayunpaman, nalaman ba namin kanina na si Mr. Bennett ay ang iyong junior brother? Kahit na magkaroon pa kami ng 100 beses na lakas ng loob, hindi kami mangangahas na guluhin si Mr. Bennett." Kinakabahan ding sinabi ng Dark Knight, "Respected Jade-faced killer, hindi namin sinasadyang masaktan ka at ang junior brother mo, humihingi kami ng awa." Sabik din ng Elf Mage, "Iginagalang na mamamatay na mukha ni Jade, patawarin mo kami." Humalaklak si Olenacion at sinabing, "Huwag kang kabahan, hindi ko sinasadyang sisihin ka. Itong bratty kid na ito ang nag-provoke ng Assassin World natin, masyado nga siyang mayabang, kailangan niyang turuan ng leksyon." Nang marinig ang mga salitang ito, ang Magma Tyrant, Dark Knight, at Elf Mage ay agad na nagulat. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng respected Jade-faced killer sa mga salitang ito.
Kabanata 400, Kabanata 400, isang tunay na pagbubukas ng mata. Walang magawang umiling si Manuel Bennett. Tila gusto ni Senior Sister na personal niyang lupigin ang tatlong killer na ito. Nalilitong tanong ng Magma Tyrant, Respected Jade-Faced Killer, ano ang iyong intensyon? Napangiti si Olenacion at sinabing, maaari mong hawakan ang batang ito. Kaya kung iwasan ito. Kung maaari mong bigyan ang batang ito ng isang magandang aral para sa akin, iyon ay magiging kahanga-hanga. Ano? Ang tatlong Magma Tyrant ay lalong nataranta. Ang respected Jade-Faced Slaying God ba talaga ang mentor nitong East Nation lad? Bakit parang sabik na sabik siyang kumilos sila? Ano nga ba ang nangyayari dito? Si Manuel Bennett ay humakbang pasulong at sinabing, huwag ka nang matigilan at simulan ang iyong hakbang ng mabilis. Lumingon ang Dark Knight at tinanong si Olenacion, Respected Jade-Faced Killer, hindi ka ba talaga may kikialam? Nagkibit-balikat si Olenacion at sinabing, hindi naman. Sabi ng Elf Mage, Respected Jade-Faced Killer, kung hindi namin sinasadyang masaktan ang batang ito, sana hindi mo kami sisihin. Nagliwanag ang mga mata ni Olenacion at sinabing, kung talagang masasaktan mo ang brat na ito, mas mabuti pa iyon. Ang tatlong Magma Tyrant ay natuwa. Noong una, inakala nilang babalik sila ng walang dala sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, ang mentor ng East Nation Kid na ito ay ang Jade-Faced Slaying God. Kung pinrotektahan ng Jade-Faced Slaying God ang batang ito, hindi sila maglalakas loob na kumilos. Ngunit ngayon, dahil sinabi ng Jade-Faced Slaying God na hindi siya makikialam, maaari silang kumilos ng malaya. Sinabi ni Manuel Bennett, itigil ang lahat ng daldal at magsimula. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Tumawa ang Magma Tyrant, Mr. Bennett, alang-alang sa respetadong mamamatay na mukha ni Jade, maaari naming iligtas ang iyong buhay. Ngunit, kailangan mong pagbayaran ang iyong kayabangan at magdusa ng kaunting sakit ng laman at dugo. With that, naapakan siya sa lupa. Boom! Ang lupa sa loob ng daan-daang metro ay yumanig. Isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagparamdam kay Julia Stewart at Prajna Bates na naruroon na naaapi. Pagkatapos, ang ipinagtataka ni na Julia Stewart, Lily Tisdale, at Barden Bard ay nangyayari. Nakita nila ang Magma Tyrant na natatakpan ng isang layer ng malalim na pulang lava. Sizzle sizzle sizzle. Ang nakakapasong lava ay dumaloy sa kanyang katawan at direktang sumunog sa lupa. Ang eksenang ito ay natakot sa talino ni Julia Stewart at ng iba pa. My goodness, anong klaseng kakayahan ito, na makakapaglabas ng lava? Nagtatakang tanong ni Barden Bard. Ipinaliwanag ni Olenacion, ang taong ito ay isang malakas na gumagamit ng espesyal na kakayahan mula sa bansa ng espesyal na kakayahang. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay lava. Ang temperatura ng lava na inilalabas niya ay maaaring umabot ng higit sa 300 degrees. Bagamat hindi ito kasing init ng totoong lava, medyo nakakatakot. Pagkatapos ay naunawaan ni na Julia Stewart, Barden Bard, at Lily Tisdale. Sa sandaling iyon, rumble rumble rumble. Ang lupa sa loob ng 1,000 metro ay marahas na nag-vibrate. Nakita nila ang isang maliwanag na itim na ilaw na kumikislap sa katawan ng Dark Knight at sa kanyang mga mag-aaral. Naglabas siya ng itim na hawakan ng espada mula sa kanyang baywang, agad na lumabas ang manipis na talam, naglalabas din ng nakakasilaw na itim na liwanag. Ang Elf Mage ay may hawak na gemstone scepter sa kanyang kamay, ang kanyang amber na buhok ay tumaas na parang simoy ng hangin, ang kanyang katawan ay kumikislap ng 5 kulay na liwanag, at isang pentagram light circle ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Julia Stewart, Lily Tisdale, at Barden Bard na nakatayo sa tabi ay natulala. Maging si Prajna Bates, nakilala ang Dark Knight at ang Elf Mage, ay nagulat din. Ano ba, sino ang dalawang lalaking ito at ano ang mga kakayahan nila? Lalong nabigla si Barden Bard. Patuloy na ipinaliwanag ni Olenacion, ang Dark Knight ay isang miyembro ng pamilya ng Holy Knight ng sinaunang European domain, at isa ring makalangit na henyo ng pamilya ng Holy Knight,
na nagtataglay ng malakas na kapangyarihang panlaban. Ang Elf Mage ay isang henyong mago mula sa Magic Kingdom, ng Dark World, na nakabisado ang 5 uri ng magic sa murang edad. Naramdaman ni Julia Stewart na parang binuksan niya ang pinto sa isang bagong mundo at hindi niya maiwasang mapabulalas. Hindi ko akalain na may ganoong grupo ng mga tao sa mundong ito ay talagang nakakapagpabukas ng mata. Parehong namangha sina Barden Bard at Lily Teasdale. Kahit na narinig na nila ang tungkol sa madilim na mundo noon, hindi pa sila nakatapak dito. Sa ngayon, hinanggad nila ang madilim na mundo at gustong maranasan ito mismo. Curious na nagtanong si Lily Teasdale, Sister Stanley Wheeler, ang bansa ng espesyal na kakayahan, at Magic Kingdom, ay dalawang magkahiwalay na bansa. Na-curious din sina Julia Stewart at Barden Bard at tumingin kay Olen Sean. Oo. Tumango si Olen Sean at nagpaliwanag, ang bansa ng espesyal na kakayahan, at Magic Kingdom, ay dalawang malayang kaharian, ngunit hindi mo sila mahahanap sa mapa. Nakikita ko. Tumango si Lily Teasdale bilang pag-unawa. Sa oras na ito, si Manuel Bennett, na nakita ang mga kakayahan na ipinakita ng Magma Tyrant Trio, ay lubos na namangha. Lalo na nang marinig ang paliwanag ni Third Senior Sister, lalong lumakas ang pananabik niya sa Dark World. Sabik siyang pumasok sa Dark World sa lalong madaling panahon upang makipagkumpetensya sa mga kakaibang karakter na ito. Si Manuel Bennett ay nanginginig sa pag-asa, ang kanyang katawan ay sumabog na may nakasisilaw na gintong liwanag, at umungal, halika, hayaan mo akong makita ang iyong lakas. Lumaban ka. Ang Magma Tyrant ay umungal at sumugod patungo kay Manuel Bennett. Klang, klang, klang. Nakatayo ng 1 metro na 70 taas, na may napakalaking katawan na parang bulkan, ang kanyang kargamento ay yumanig ng husto sa lupa. Ang init ng kanyang katawan ay nagpaso pa ng mga itim na yapak sa lupa. Hinawakan ng Dark Knight ang kanyang mahabang espada, ang kanyang katawan ay kumikislap na parang kidlat at sinugod din si Manuel Bennett. Ang Elf Mage ay tumayo sa pwesto, winuwagayway ang kanyang cetro, at nagsimulang umawit ng isang spell. Sa isang iglap, sinarado na ng Magma Tyrant at ng Dark Knight ang distansya at sabay na inilunsad ang kanilang mga pag-atake. Hindi sila naglakas loob na gawing basta-basta si Manuel Bennett. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito ay may kakayahang patayin ang Hell Messenger. Sa makatuwid, nagplano silang labanan si Manuel Bennett ng magkasama. Pinaikot ng Magma Tyrant ang kanyang natunaw na kamao na kasing laki ng isang grinding plate at direktang itinutok sa mukha ni Manuel Bennett. Ang tinunaw na bato ay nag-iinit, na may nakakapasong init na agad na sinunog ang lahat sa lupa at naging abo. Inihagis ng Dark Knight ang kanyang mahabang espada sa dibdib ni Manuel Bennett. Doomsday Tornado. Kinawayan ng Elf Mage ang kanyang cetro at sumigaw. Woo! 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 Ang mga asol na buhawi ay bumangon mula sa lupa, tinipon ang mga nakakalat na bato at alikabok, at nagtungo kay Manuel Bennett. Pagharap sa magkasanib na mabangis na atake ng tatlo. Si Manuel Bennett ay hindi natakot at sinuntok ng gintong kamao. Thud! Bang! Malakas na nabangga ang suntok ni Manuel Bennett sa tunaw na kamao ng Magma Tyrant at sa paparating na espada mula sa Dark Knight, isang kapansin-pansing eksena. Lumilipad ang tinunaw na bato, pabago-bago ang enerhiya, umuungal ang tunay na chi, napakaganda. Sa kabutihang palad, ito ay araw at oras ng trabaho. Ang mga vilya sa di kalayuan ay walang nakatira, kung hindi, tiyak na natakot sila na walang katuturan. Ang susunod na segundo, isang malakas na boom nang biglaang pagsabog ang narinig. Ang magma ay bumaril sa kalangitan, ang liwanag na nakakalat sa lahat ng dako. Og! Nabulabog ang Magma Tyrant at ang Dark Knight sa suntok ni Manuel Bennett. Pagkatapos pasabugan ang dalawa, nanginginig si Manuel Bennett, at ang gintong True Chi ay tuwang-tuwang sumugod palabas ng kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang paparating na mga buhawi ay agad na naghiwa-hiwalay.